Magandang gabi mga ka-amazing! Welcome back dito sa aking YouTube channel. Ako ang inyong tagapagkwento mula sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories. Ang tahanan ng mga kwentong nakakakilabot, kababalaghan at katatakutan mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Ngayong gabi, isang kwentong bumabalot sa hiwaga ng isla ng Siargao ang ating pag-uusapan. Kilala ang Siargao bilang surfing capital ng bansa. Pero sa likod ng magagandang alon at mababait na tao, may isang alamat na hindi basta-basta binabanggit. Isang kwento tungkol sa naglalakad na buhangin. Isang nilalang na hindi mo aasahang makikita sa dalampasigan, ngunit laging naroroon kapag bilog ang buwan. Kaya mga ka-amazing, simulan na natin ang kwento. Siargao, Pilipinas. Buwan ng Oktubre. Buwan ng malalakas na alon. Buwan din ng mga bulong-bulungan sa tabing dagat. Katatapos lamang ng surfing competition sa Cloud9 at maraming dayuhan at lokal ang nagdiriwang sa paligid. Isa sa mga bagong salta sa isla ay si Lance Martinez, 27 anyos, isang half-Filipino, half-Australian surfer na lumipad mula Sydney para lang maranasan ang kakaibang alon ng Siargao. Kasama niya ang kanyang matalik na kaibigang si Tomas Tom Delgado, isang photographer at vlogger. Pare, dito muna ako sa dalampasigan. Gusto ko lang magpahinga habang malamig ang hangin. Ani Lance habang bitbit ang surfboard niya. Sure ka? Mag-uumpisa na yung after party mamaya. Sayang ang mga chicks doon. Natatawang sagot ni Tom. Sunod ako. Gusto ko lang ma-feel yung lugar. Habang papalayo si Tom, naupo si Lance sa buhanginan. Pinagmamasdan ang buwan na unti-unting lumilitaw mula sa makapal na ulap. Mahinahon ang alon, pero tila may humihila sa kanya na tumingin sa isang direksyon. Papunta sa kabilang dulo ng baybayin kung saan walang ilaw at bihirang tao ang nagpupunta. Sa ilalim ng buwan, may nakita siyang mga yapak sa buhangin. Ngunit kakaiba, parang hindi pangkaraniwang paang iniwan ito. Manipis, pino, halos parang walang bigat. Tumayo si Lance at sinundan ng mga yapak. Sa kabilang bahagi ng isla, sa isang maliit na barangay na tinatawag na Barangay San Isidro, isang matandang babae na kilala sa pangalang Lola Eva ang biglang napabangon mula sa kanyang pagkakahiga. Nagsimula na naman, mahina niyang bulong. May isa na namang kinuha ang buhangin. Tinawag niya ang kanyang apo si Mira, isang 19 anyos na dalagang may kakaibang kakayahan. Nakakakita ng mga engkanto. Apo, si Mira, gising ka. Pakiramdam ko, may naligaw na naman sa baybayin. Pakiramdam ko, may kinuha na naman sila. Ang naglalakad na buhangin, Lola? Tanong ni Mira habang nangingilabot. Oh, anak, hindi ito katang-isip. Noong ako'y bata pa, may mga nawawala na ring banyaga sa lugar na yan. Laging gabi. Laging may bakas ng buhangin at laging hindi na natatagpuan. Samantala, si Tom, matapos ang ilang oras sa party, napansin na hindi pa rin bumabalik si Lance. Tinawagan niya ito pero hindi sumasagot. Bumalik siya sa dalampasigan at doon niya nakita ang surfboard ni Lance. Nakaayos sa buhangin pero wala ang kanyang kaibigan. May nakita rin siyang mga yapak, pero kakaiba. Ang mga ito ay papalayo sa dagat, hindi papunta rito. Anong kalokohan? Bulong niya sa sarili. Kinuha niya ang kanyang camera at sinimulang kunan ng video ang paligid.
Ngunit sa kanyang lente, may nakita siyang isang aninong hugis tao na tila gawa sa buhangin, walang mukha, walang katawan, isang nilalang na nabubuo sa paggalaw ng buhangin. Pagkakita niya nito, agad siyang tumakbo pabalik sa barangay. Kinabukasan, nagkagulo sa Siargao. Wala pa rin si Lance. Ipinagbigay alam na sa mga lokal na pulis pero wala silang bakas. Si Tom-Tom, kahit takot, bumalik kay Lola Eva kasama si Mira. Alam ko kung sino ang dapat ninyong kausapin, ani Lola Eva. Ang mga mangingisda sa Purok Mabua, sila ang huling nakakita ng naglalakad na buhangin. Pero kailangan ninyong mag-ingat. Hindi lahat ng engkanto ay masama. Pero yung ito, hindi ito basta nagpapakita. Hinahanap nito ang nangangalap ng alaala. Sa gitna ng paghahanap, lumalalim ang gabi. Sa isang liblib na bahagi ng isla, sa ilalim ng punong balete na patagilid na sa pagkatanda, may isang nilalang na unti-unting bumubuo ng mukha mula sa pinong buhangin. At sa kanyang mga mata, naroon ang imahe ni Lance, nakatingin parang tulala at hindi na tao. Umagang-umaga pa lang ay binaybay na nina Tom-Tom at Mira ang daan patungong Purok Mabua, isang lugar sa Siargao na bihirang puntahan ng turista. Ayon kay Lola Eva, may mangingisda roong nagngangalang Mang Kaloy na minsang nakakita ng nilalang na gawa sa buhangin. Sigurado ka bang dito tumira? Tanong ni Tom-Tom habang binabaybay nila ang makitid na daan sa gitna ng mga nyugan. Opo, Tito Tom. Si Mang Kaloy po ang nagsabi kay Lola noon pa na may mga nilalang sa dalampasigan. At may kakaiba po sa paligid ngayon, parang may gumagalaw sa ilalim ng lupa. Pagdating nila sa bahay ni Mang Kaloy, sinalubong sila ng amoy ng alat at tuyong isda. Tumikhim si Tom-Tom at kumatok sa pinto. Taong bahay po, si Mang Kaloy po ba ay narito? Bumukas ang pinto. Isang matandang lalaking kulubot ang balat at may malalim na mga mata ang sumilip. Kung tungkol yan sa nawawalang banyaga, wala na kayong habol. Mariing sagot ng matanda. Ako po si Tom-Tom, kaibigan ni Lance. Siya po yung nawawala. At ito po si Mira, apo ni Lola Eva. Pagkarinig sa pangalan ni Lola Eva, kumunot ang noo ni Mang Kaloy. Ay, siya, kung apo ka ni Eva, may karapatan kang makinig. Pumasok kayo. Sa loob ng kubo, pinakita ni Mang Kaloy ang isang lumang sulat at isang bato na kulay itim. Tila sunog sa ilalim ng araw. Taong 1979. May dayuhang babae na nawala rin dito. Pareho ang mga yapak. Pareho ang buhangin. Nahanap namin yung alahas niya sa ilalim ng dagat pero ang katawan wala. Pero Mang Kaloy, sabat ni Mira, ano po ba talaga yung naglalakad na buhangin? Tahimik si Mang Kaloy. Maya-maya'y nagsalita, engkanto. Ngunit hindi sila kagaya ng mga duwende o diwata. Sila'y tagapangalaga ng mga alaala ng lupa. Kapag may banyagang sumira ng balanse, isang marahas, isang abusado sa dagat o kalikasan, kinukuha nila. Pero ang kaibigan mo, hindi siya masama, hindi ba? Umiling si Tom-Tom. Hindi, sir. Mahilig lang siya sa dagat. Malalim lang ang koneksyon niya rito. Yan ang mas delikado. Ang mga nilalang na, yon, hinahanap nila ang mga kaluluwang nauunawa sa dagat. Dahil ang mga alaala ng tubig, yon ang sustansya nila. Kapag nakahanap sila ng kaluluwang konektado sa dagat, pinipilit nilang isama sa kanilang daigdig. Nanginig si Mira.
Ibig sabihin, buhay pa si Kuya Lance? Baka. Pero kung buhay man, hindi na siya ganap na tao. Kinagabihan, bumalik si Tomtom at Mira sa dalampasigan kung saan huling nakita si Lance. Bitbit ni Mira ang itim na batong ibinigay ni Mang Kaloy. Humangin ng malamig at parang may ibinubulong ang alon. Biglang umangat ang buhangin sa harap nila. Unti-unti itong nagkaanyo, isang katawan na walang mukha, pero tila may kilalang presensya. Kuya Lance, bulong ni Mira. Hindi nagsalita ang nilalang. Tumigil ito at tila tinitigan sila mula sa kawalan. Nang ilabas ni Mira ang itim na bato, nagsimulang lumakas ang alon. Sabihin mo kung nandyan ka pa, sigaw ni Tomtom. Mula sa nilalang, may sumirit na hangin na tumama sa kanilang mukha. Malamig, mabigat, may halong buhangin. Sa gitna ng hangin, narinig nila ang tinig ni Lance. Tom, hindi ako makaalis. Mira, narinig mo yon? Si Lance yon. Oo, kailangan nating hanapin kung nasaan siya. Pero biglang bumagsak ang lupa sa harap nila. Isang bilog na hukay ang nabuo at mula roon, tila may nakabukang pintuan sa ilalim ng buhangin. Tumigil ang paggalaw ng nilalang at dahan-dahang nawala sa hangin. Nagbukas ng daan, pulong ni Mira. Pinapapasok tayo. Nagkatinginan sila ni Tomtom. Handa ka na ba? Wala na tayong ibang paraan. Bumaba sila sa hukay at sa ilalim nito'y hindi putik o lupa ang kanilang dinatnan, kundi isang lihim na daigdig, isang kuweba ng buhangin na gumagalaw. Ang mga dingding nito ay nabubuo at nawawala. Sa bawat hakbang nila, may mga anyo ng mukha sa buhangin, mga mukhang humihingi ng tulong. Hanggang sa narating nila ang isang malawak na silid kung saan sa gitna ay may isang kristal na may sinasaloob. Isang lalaking tila natutulog, nakalutang sa hangin, si Lance. Lance, sigaw ni Tomtom. Biglang lumitaw sa paligid nila ang mga nilalang na buhangin, parang mga bantay, parang hindi natuwa sa kanilang pagpasok. Huwag kayong lalapit, sigaw ni Mira. Narito kami hindi para sirain ang balanse. Kinuha niya ang itim na bato at tinaas ito. Nagliwanag ito sa kamay niya. Nag-umpisang umatras ang mga nilalang. Bigyan ninyo kami ng pagkakataon. Balik namin ang alaala ng dagat, kapalit ng kaluluwa ng aming kaibigan. Tumigil ang isa sa mga nilalang at lumapit. Nag-iba ito ng anyo, naging isang matandang babae na tila gawa sa buhangin. Ang inyong kaibigan ay pinili ng dagat. Hindi basta na ibabalik ang piniling alaala. Pero bakit siya? Hindi siya masama, sagot ni Tomtom. Tunay, ngunit ang mga tulad niya, mga nilalang na nakararamdam ng wika ng tubig at buhangin. Sila ang pwedeng maging tulay ng aming mundo at ng mundo ninyo. Muling umikot ang mga buhangin sa paligid. Tumunog ang alon sa taas, tila may bumukas na pinto sa kalangitan. Kung nais ninyong bumalik siyang ganap, kailangan ninyong ialay ang isang alaala na hindi na kailanman mababawi. Nagkatinginan si Mira at Tomtom. Anong ibig ninyong sabihin? Tanong ni Mira. Isang alaala na mahalaga, isa na hindi na kailanman maalala kahit kailan, kapalit ni Lance. Isang alaala? Tanong ni Tomtom habang hindi maalis ang tingin sa katawang natutulog sa loob ng malakristal na bilog. Oo, sagot ng nilalang na buhangin.
na ngayon ay tila may unti-unting anyo ng babae. Mahaba ang buhok, walang mata, ngunit may tinig na malalim at mabigat. Isang alaala ng pag-ibig o alaala ng pinagmulan. Pumili kayo. Alin sa dalawa ang nais ninyong isuko upang maibalik ang kaluluwa ng inyong kaibigan? Napahigpit ang hawak ni Mira sa batong itim. Pwede, bang ako na lang ang kunin? Palitan ninyo na lang ako. Hindi mo nauunawaan. Ang aming mundo ay hindi nangangailangan ng laman, kundi ng diwa. Ang mga alaala ang siyang bumubuo sa haligi ng lupa at alon. Kung kami mawawalan ng alaala, kami babagsak. Kaya ang sa amin, kailangang palitan ng kapalit na singhalaga. Kung gayon, umusal si Tomtom. Pwede bang ako na lang ang magsakripisyo? Maari, ngunit mag-ingat ka. Sa oras na bitawan mo ang isang alaala, hindi mo na ito maaalala kailanman. Hindi mo rin mararamdaman ang kawalan nito. Mawawala ito sa lahat ng bahagi ng iyong pagkatao. Isang alaala na hindi mo kailanman mababawi. Tumingin si Tomtom kay Mira, tapos sa nilalang at muling ibinaling ang mata kay Lance. Meron akong isang alaala na sa tuwing naiisip ko, nagkakaroon ako ng lakas. Yun ang unang beses na sinagip ako ni Lance mula sa pagkalunod sa La Union. Doon kami naging magkaibigan. Doon nagsimula ang lahat. Tomtom, wag yan! Biglang pigil ni Mira. Pero kung yan ang kailangan, ibibigay ko yon. Pumikit si Tomtom at inisip ang araw na yon. Ang alon, ang sigaw ni Lance, ang kamay na humila sa kanya sa gitna ng malalim na dagat. Tiningnan niya ang nilalang. Kunin ninyo ito. Mula sa kanyang sentido, isang sinag ng liwanag ang lumabas at dahan-dahang inabsorb ng buhangin ang alaala. Umikot ang mga nilalang sa paligid. Sumayaw ang buhangin sa hangin at nagliwanag ang silid. Biglang lumamig ang paligid at humupa ang paggalaw ng buhangin. Sa gitna ng kristal, unti-unting bumukas ang balat ng malakristal na selda at bumagsak ang katawan ni Lance. Humihinga, ngunit nanghihina. Lance! Sigaw ni Mira. Tumakbo si Tomtom at sinalo ang kaibigan. Bro, naririnig mo ako? Dumilat si Lance. Saan tayo? Babalik na tayo, sabi ni Tomtom habang pinipilit siyang alalayan paakyat. Ngunit isang nilalang ang pumigil sa kanila bago pa sila umalis sa silid. Hindi pa tapos ang kasunduan. Akala ko ba? Tanong ni Mira. Ang kanyang katawan ay sa inyo na. Ngunit ang kanyang alaala ay hindi pa buo. Marami sa kanyang diwa ay naiwan na sa buhangin. Kung nais ninyong lubusang maibalik si Lance, kailangan pa ng huling kapalit. Nagbigay na kami, sabat ni Tomtom. Ngunit ang kaluluwa ay hindi isang bahagi lamang, buo ito. Kailangan ninyong pumasok sa alaala ni Lance at kunin siya mula roon. Kung siya ay manatili roon ng matagal, magiging kami na siya. Paano kami papasok? Tanong ni Mira. Kailangan ninyong maglakad sa pagitan ng buhangin at tubig at hanapin ang alaalang kubo. Muling nagbago ang paligid, nawala ang kuweba at sila'y nasa isang dalampasigan, ngunit hindi ito ang Siargao na kilala nila. Ang langit ay kulay abuhin, ang dagat ay parang salamin, at sa gitna nito'y may isang lumang kubo na nakalutang sa ibabaw ng tubig. Pumasok sila. Sa loob ng kubo, nandoon si Lance.
nakaupo sa isang bangkito, nakangiti at tila wala sa sarili. "Bro, kailangan nating umalis," sabi ni Tomtom. Ngunit ngumiti lang si Lance. "Hindi ko kayo kilala. Lance, ako si Tomtom, kaibigan mo. Kasama kita halos buong buhay mo." Umiling si Lance. "Wala akong kaibigan. Ako lang ang nandito. Ako at ang alon." Lumapit si Mira. "Kuya Lance, alam mo ba kung nasaan ka? Hindi ito ang totoo mong mundo. Bakit ako aalis kung dito ako masaya?" Tanong niya. "Dito walang problema. Walang gulo. Laging katahimikan. Laging may dagat. Maya-maya, may tunog na umalingaw-ngaw. Isang kampana, malalim at parang nanggagaling sa ilalim ng tubig. Tumatagal kayo, wika ng boses mula sa paligid. Pumukas ang sahig ng kubo at may sumisirit na buhangin paakyat. Tumayo si Lance para bang hinahatak siya pababa ng sahig. "Ayaw ko pa umalis!" sigaw niya. Hinawakan siya ni Tomtom. "Kailangan mong bumalik, Lance. Alam ko, hindi mo na ako maalala, pero ako ang dahilan kaya ka narito. At ngayon, ako rin ang dahilan para makabalik ka. Lance, kami ang pamilya mo ngayon. Ang totoo ay mas masaya ka sa mundo ng buhay. Hindi ito ang para sa'yo." Sabat ni Mira. Biglang pumatak ang luha sa mata ni Lance. "Hindi ko alam kung bakit, pero parang totoo lahat ng sinasabi ninyo." Humigpit ang hawak ni Tomtom sa kamay niya. "Ito ang huling pagkakataon. Sumama ka sa amin." Muling tumunog ang kampana. Lumikha ng liwanag ang paligid at sa isang iglap nawala ang kubo, nawala ang buhangin at muling bumalik ang tunog ng hangin, ng alon at ng katotohanan. Nasa dalampasigan na sila. Si Lance, si Tomtom at si Mira. Humihingal, basa ng pawis at sa kanilang likuran, Anunsyo, Ansyos ni Cray, Itos na Luha. Hukay na pinagmulan ng lahat, unti-unti nang naglalandas ng sarili, sinasara ang daan pabalik. Pero si Lance, nakatitig sa dagat, tahimik, walang salita. "Bro, ayos ka lang ba?" tanong ni Tomtom. "Hindi ko alam," sagot ni Lance. "Parang may kulang, parang may naiwan." Nagkatinginan si Mira at Tomtom. Hindi nila kailangang sabihin. Alam nila may bahagi ng kaluluwa ni Lance ang hindi na naibalik. Kinabukasan, dumating ang ulan. Hindi karaniwang buhos ng tubig, kundi tila mapanlikha. Mahina, ngunit tuloy-tuloy, at may halong buhangin ang patak. Sa bawat pagdampi nito sa balat ni Lance, tumitigil siya at napapatingin sa langit. Para bang may pamilyar siyang nararamdaman. "Tom," mahinang sabi ni Lance habang pinapanood ang pag-ulan mula sa balkonahe ng kubo ni Namang Kaloy. "Minsan, may pakiramdam kang parang hindi mo alam kung saan ka talaga galing." "Bro, hindi ka pa lubusang nakakabalik. Dapat magpahinga ka pa. Baka epekto lang to ng nangyari sa'yo." "Hindi eh," sagot ni Lance. "Parang may hinahanap ako. May gustong balikan." Lumapit si Mira na may dalang mainit na sabaw. "Kuya, baka gutom ka lang. Uminom ka muna nito." Ngunit hindi tinanggap ni Lance ang mangkok. Sa halip, tumayo siya at nagsimulang lumakad papunta sa dalampasigan sa kabila ng ulan. Tumigil siya sa mismong lugar kung saan una siyang nawala. Ang buhangin doon ay tila mas mabigat, mas mapusyaw ang kulay. Yumuko siya at hinawakan ang lupa at sa kanyang balat nanatili ang buhangin na tila nabubuhay. Gumagalaw ito sa kanyang balat. "Tom,
Mira, aniya habang pinapakita ang kamay. Tingnan niyo to, parang may gustong sabihin sa akin ang lupa. Bitawan mo yan, bro. Delikado, babala ni Tomtom. Hindi ito nananakit. Nakikiusap lang. Para bang gusto nitong may balikan ako. Maya-maya pa'y may isang batang lalaki na tumatakbo mula sa puno ng niyog. Basang-basa at pawisan. Ate Mira, Tito Tom, si Mang Kaloy. Anong meron kay Mang Kaloy? Nagwala po. May sinasabi siyang sila raw ay babalik. May sinusulat po siya sa dingding gamit ang uling. Mabilis silang bumalik sa kubo. Sa loob, nakita nila si Mang Kaloy na parang wala sa sarili. Nakayuko sa sahig at sunod-sunod ang sulat gamit ang uling. Hindi pa tapos, nagising ang mas lumang buhangin. Siya ay babangon. Sa bawat letra, nanginginig ang kamay ng matanda. Nang makita sila, tumigil ito at tinuro si Lance. Dahil sa kanya, siya ang tulay, siya ang naging pintuan. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Mira. Ang mga nilalang na nakilala ninyo sa ilalim ng buhangin, sila ang mga tagapangalaga. Ngunit may mas matandang nilalang na tinanggal mula sa kanilang mundo, isinara sa ilalim ng isla, sa mismong ilalim ng Siargao. Nilimot ng panahon, tinakpan ng alon. Ngunit dahil binuksan ninyo ang daan, nagising siya. Bakit siya tinanggal? Tanong ni Tomtom. Dahil siya'y hindi tagapangalaga, kundi tagalagas. Isa siyang nilalang na ginagawang alikabok ang alaala. Kapag ginising siya, mawawala sa isip ng mga tao ang mga mahal nila. Wala nang magmamahalan, wala nang pagkakaibigan, wala nang pag-ibig. Ang lahat ay magiging alabok sa diwa. Biglang lumiwanag ang paligid, umingit ang hangin. Ang buhangin sa sahig ng kubo ay nagsimulang gumalaw. Umangat, sumasayaw na parang may sariling buhay. Magsialis na tayo rito, sigaw ni Mira. Ngunit si Lance ay nanatiling nakatayo. Hindi siya natatakot. Sa halip, lumapit siya sa gitna ng gumagalaw na buhangin at inilahad ang kamay. Hindi sila nananakit. Lance, sabay na sigaw ni Tomtom at Mira. Subalit huli na. Inangat ng buhangin si Lance sa ere. Paikot-ikot ang alikabok sa paligid niya. At mula sa kisame ng kubo, unti-unting lumabas ang aninong walang mukha. Malaking nilalang na tila anyong tao ngunit gawa sa purong abo at buhangin. Siya ang pili, bulong ng nilalang, ang may alaala ng dagat, ang may puso ng katahimikan. Hindi mo siya pwedeng kunin. Sigaw ni Tomtom habang hinahanap ang batong itim sa bulsa. Ang kapalit ay ibinigay na, sagot ng nilalang. Ngunit ang pintuan ay tuluyan ng nabuksan at sa isang iglap naglaho si Lance, tinangay ng buhangin sa ere. Naiwan si Tomtom at Mira. Tahimik, tulala, habang muling bumalik ang ulan. Ngunit ngayon ay hindi na tubig kundi buhangin na mistulang abo, kasabay ng pagbura ng mga bakas ng paa ni Lance sa dalampasigan. Sa sumunod na mga araw, nagbago ang Siargao. Hindi ito biglaan, unti-unti. Nagsimula ito sa mga alon na hindi na bumabalik sa pampang. Sa mga tao na biglang nalilimutan ang mga pangalan ng kanilang anak. Sa mga mangingisda na hindi na makaalala kung saan nila inihagis ang kanilang lambat. Isang gabi, habang naglalakad si Tomtom sa dalampasigan, narinig niya ang tinig ni Mira mula sa likod. Tom, anong balita? Tandaan mo pa ba si Lance? Napatigil si Tomtom, napatingin sa alon.
Sino si Lance? Hindi mo nakilala si Lance? Tanong ni Mira, nanginginig ang tinig. Umiling si Tom-Tom, bagamat halata sa kanyang mukha ang pagkalito. Parang may kulang. Parang may isang butas sa alaala ko na hindi ko mahanap. Si Lance. Kaibigan natin. Siya ang dahilan kung bakit tayo narito. Siya ang nawawala. Tumahimik si Tom-Tom. Humakbang siya papalapit sa dagat, yumuko at hinawakan ng buhangin. Bakit ganito? Parang may mga bagay akong gustong alalahanin pero hindi ko na kaya. Alam kong may nangyari. Alam kong may nawawala. Pero hindi ko alam kung sino o ano. Napapikit. Si Mira, pinipigilang tumulo ang luha. Totoo nga ang sinabi ng matanda. Unti-unti nang kinakain ng alikabok ang mga alaala. Si Lance ang una. Tayong mga natira. Tayo na lang ang humahawak sa katotohanan. Kung ganon, sabat ni Tom-Tom, kailangan nating gumawa ng paraan para maalala siya. Para maalala siya ng buong Siargao. Paano? Tanong ni Mira. Kapag sinabi mo sa iba, hindi nila alam kung sino ang tinutukoy mo. Parang may belo sa kanilang isipan. Para bang ipinanganak silang hindi na alam si Lance. Gagawa tayo ng marka, sagot ni Tom-Tom. Isang bagay na hindi lang salita. Isang tanda na hindi basta mabubura ng buhangin. Maya-maya, tumakbo si Tom-Tom pabalik sa bahay ni Mang Kaloy at doon kinuha ang isang lumang tabla. Gamit ang pako at martilyo, nagsimula siyang mag-ukit ng mga salitang Lance, ang kaibigang di malilimutan. Sa tabi ng pangalan, iginuhit niya ang larawan ng lalaking nakangiti habang may hawak na surfboard. Nang matapos siya, inilagay nila ito ni Mira sa pinakatuktok ng bangin kung saan unang nakita ang mga yapak ng buhangin. Habang pinagmamasdan nila ang inukit na tanda, dumating si Aling Perla, isang matandang taga-barangay. Ano yan? Tanong niya. Para sa isang kaibigan. Sagot ni Tom-Tom. Kaibigan? Umiling si Aling Perla. Wala namang Lance dito sa Siargao. Mula't mula pa, wala akong kilalang ganon. Tumitig si Mira sa matanda. Pero sigurado akong kilala mo siya noon. Na-erase lang ng buhangin. Napakunot ang noon ni Aling Perla, saka tumingin sa karatula. Ilang segundo siyang tumitig. Tapos ay tumalikod na parang walang nangyari. Hindi siya makakaalala hanggat nananatili sa mundo ang nilalang na iyon, sambit ni Mira. Hindi lang si Lance ang layunin nila. Lahat ng alaala, lahat ng ugnayan, lahat ng pagmamahal. Napahawak si Tom-Tom sa kanyang sentido. Bakit hindi nila tayo maapektuhan ng buo? Dahil tayo ang huling koneksyon. Baka tayo ang may kapangyarihang hindi nila kayang kainin agad. Baka dahil tayo ang may tunay na pag-alala. Hindi lang alaala sa isip, kundi sa puso. Nang gabing iyon, nagpasya si Tom-Tom at Mira na bumalik sa ilalim ng isla. Sa tulong ni Mang Kaloy, na ngayoy pilit nang nilalabanan ang kaguluhan sa kanyang isipan, ibinunyag nito ang lihim na lagusan ng mga ninuno. Isang kuweba sa ilalim ng talon ng kabitoonan na minsan nang binuksan noong panahon ng mga Kastila upang ikulong ang matandang buhangin. Kung papasukin niyo yon, wala nang balikan. Hindi lang alon ang babalot sa inyo, kundi ang mismong kasaysayan ng lupaing ito. Babala ni Mang Kaloy. Wala kaming ibang paraan, sagot ni Mira. Hindi kami papayag na matunaw na lang si Lance sa alikabok.
Kinabukasan, dala ang batong, itim ang tabla ni Lance at ang lumang alamat na isinulat ni Mang Kaloy noong kabataan niya. Pumasok si Mira at Tom-Tom sa kuweba. Humakbang sila sa madulas na bato, bumaba sa ilalim ng talon at sumalubong sa kanila ang malamig na hangin na tila may huni ng boses. Bumalik kayo. Bulong ng hangin. Hindi kami aalis hanggat hindi namin siya nababawi. Sigaw ni Mira. Sa pinakaloob ng kuweba, isang malawak na silid ang bumungad. May mga sinaunang simbolo sa pader. May mga aninong gumagalaw sa paligid. At sa gitna'y isang malaking buhangin na umiikot sa ere para bang ipu-ipong patagilid. Dito siya dinala, sambit ni Tom-Tom. Ramdam ko, mula sa buhangin, unti-unting lumabas ang hugis ng isang lalaki. Si Lance, ngunit wala siyang mata, wala siyang bibig. Para siyang rebultong tinabas mula sa alikabok. Lance! Sigaw ni Mira. Tumigil sa pag-ikot ang buhangin. Ang buong kuweba ay tila huminto sa oras. At sa katahimikang iyon, may isang tunog na pumunit sa katahimikan. Isang tiktik ng kampana mula sa ilalim ng lupa. Mula sa likod, lumitaw ang nilalang na walang mukha. Mas malaki na ngayon. May mga ugat na buhangin na parang galamay. Kayong dalawa, ang huling pag-alaala. Kayo ang taglay ng kabuuan ng kanyang diwa. Kung ganon, kunin mo na kami, sigaw ni Tom-Tom. Hindi ganon kadali, sagot ng nilalang. Kung nais niyong siya'y maibalik, dapat isa sa inyo ay tumanggi at isa ay magpasyang kalimutan siya ng tuluyan. Sa ganoong paraan, mababalanse ang kanyang alaala. Hindi! Sabay na sigaw ni Mira at Tom-Tom. Pumili. Ngayon, tumulo ang luha ni Mira. Paano kung pareho naming gustong maalala siya? Kung ganon, kayo ring dalawa ang mawawala. Napapikit si Tom-Tom habang pinipigilan ang pag-iyak. Ramdam niya ang bigat ng desisyong hinihingi sa kanila. Sa gilid ng kanyang mata, nakita niya si Mira. Nanginginig, hawak-hawak ang lumang tabla na may pangalan ni Lance. Sa kabila ng dilim at malamig na buhangin sa paligid, ang tabla lang ang natitirang ebidensya na totoo ang kaibigan nila. Kung isa sa amin ang pipili na kalimutan siya, sabi ni Mira, halos hindi marinig. Ibig sabihin niyon, tuluyan siyang mawawala sa isang puso. Pero kung pareho naming pipiliin na maalala siya, dagdag ni Tom-Tom, kami naman ang mabubura. Hindi ba't yan ang gusto mo? Wala nang koneksyon, wala nang sagabal. Hindi ako nagpapasya, tugon ng nilalang. Ang mundo ang nagpapasya, ang alon, ang buhangin, ang hangin. Kayo lamang ang tagapagdala ng balanse. Tumahimik ang kuweba. Sa kabila ng lahat ng banta, isang kislap ng liwanag ang bumalot sa tabla ni Lance. Dahan-dahan itong lumiwanag at mula sa gitna ng buhangin, isang puting aninong-anyo ng lalaki ang unti-unting bumuo. Hindi ito si Lance na buhay, hindi rin ito multo. Isa itong alaala, pero mas matibay, mas malinaw. Tom, bulong ng anino. Mira, nandito ako. Lance, lumapit si Mira, nanginginig ang kamay. Huwag mo akong hawakan. Babala ng anino. Wala na akong laman, wala na akong pangalan sa mundo ng mga tao. Pero nandito pa ako dahil hindi niyo ako binitawan. Paano ka namin maibabalik? Tanong ni Tom-Tom. Hindi niyo ako kailangang ibalik. Kailangan ninyong ipasa. Gawing kwento, gawing alaala ng marami.
Kung iisa lang ang humahawak sa isang alaala, madali itong mabura. Pero kung maraming puso ang maglalaman sa akin, hindi na ako kailanman mawawala. Napatingin si Mira sa nilalang na walang mukha. Kung ganon, nililinlang mo kami. Hindi, sinusubok ko lang kayo, sagot nito. At ngayon, pinatunayan niyo na hindi kayang lipulin ng buhangin ang alaalang may ugat sa pag-ibig. Unti-unting umurong ang nilalang at sa bawat hakbang nito ay natutunaw ang madilim na buhangin. Mula sa itaas ng kuweba, nagsimulang bumuhos ang liwanag, hindi mula sa araw, kundi mula sa isang pabilog na butas na noon ay sarado. Isa itong tagong lagusan na nagdadala palabas sa tuktok ng talon. Umakyat kayo. Dalhin niyo ang tabla. Dalhin niyo ang kwento. Huling wika ni Lance bago siya muling maging alikabok na kumapit sa mga palad nila. Habang paakyat sina Mira at Tom-Tom, may kakaibang sigla sa hangin. Ang mga anino sa paligid ay tila nagiging kulay. Ang mga pader ng kuweba na dati madilim at malagkit, ngayoy nagkakaroon ng ukit. Mga eksena ng tatlong magkaibigan na naglalakad sa dalampasigan, tumatawa, nagsusurf. Pagsapit nila sa ibabaw ng talon, nakita nila ang buong Siargao. Mula sa malayo, parang walang nagbago. Pero sa bawat hakbang nila pababa, napapansin nilang bumabalik ang mga anyo. May batang naglalaro sa buhangin at biglang napatigil. Ma, sino si Lance? Tanong nito habang nakatingin sa tabla. Lance? Tanong ng ina, sabay napaisip. Parang kilala ko yan. Parang dati siyang taga rito. Sa loob ng ilang araw, kumalat ang usapan. May kaibigan ka bang Lance dati? Tanong ng isa. Oo, parang kabatch ko sa eskwela. Di ba yan yung surfer na nawawala noon? Muling nabuhay ang alaala. Muling nabuo ang pangalan. At sa mismong lugar kung saan nakita ang gumagalaw na buhangin, itinayo nila ang isang maliit na dambana. Isang estatwa ni Lance, nakatayo sa gitna ng mga alon, gawa sa buhangin na pinatigas ng abo at liwanag. Isang gabi, habang nakaupo si Mira at Tom-Tom sa harap ng dambana, may batang babae na lumapit. May hawak itong lumang notebook, pinunit mula sa isang diary. Ate, kuya, gusto niyo pong basahin yung sinulat ko? Anong sinulat mo? Tanong ni Tom-Tom. Tungkol po kay Lance, yung kwento niya. Gusto ko po siyang maalala palagi. Pwede po ba? Ngumiti si Mira, tumango at kinuha ang notebook. Habang binabasa nila, biglang humangin ng malamig. Ang buhangin sa paanan ng estatwa ni Lance ay gumalaw. Ngunit ngayon, hindi ito para manakot, kundi para yakapin. Sa bawat pahina ng kwento, sa bawat salitang binibigkas, muling nabubuo si Lance. Hindi bilang katawan, kundi bilang kasaysayan. At sa ilalim ng buwan, nakita nila ang isang aninong nakaupo sa ibabaw ng alon. Nakangiti si Lance, hindi na siya nawawala. Kinabukasan, muling sumiklab ang katahimikan sa buong Siargao. Sa kabila ng katahimikang iyon, may bumabagabag sa puso ni Mira. Sa bawat pagidlip niya sa gabi, bumabalik ang panaginip. Buhangin na may mata. Mga aninong kumakaway mula sa ilalim ng dagat at ang boses ni Lance na parang humihiling ng tulong. Hindi pa tapos, sambit ni Mira kay Tom-Tom habang nakatanaw sila sa dagat. Anong hindi pa tapos? Tanong ni Tom-Tom habang sinusubukang pagdugtong-dugtungin ang mga pangyayaring tila nagiging mapayapa na. Hindi lang si Lance ang biktima.
may iba pa. Marami na silang kinuha noon. At ngayon na nabuksan natin ang alaala, maaaring bumalik din ang mga nilalang na humila sa kanila. Nagkatinginan ang dalawa at sa parehong sandali, napansin nilang may kakaibang nangyayari sa buhangin. Sa kalayuan, sa may pampang ng General Luna, may hugis na tila isang estatwa na sumisibol mula sa ilalim ng lupa. Agad silang tumakbo patungo roon, kasunod ang ilang residente na napansin din ang pag-iba ng anyo ng dalampasigan. Pagdating nila roon, nakita nilang may umuusbong na anyo sa gitna ng buhangin. Hindi ito gawa ni Lance, hindi rin ito pamilyar sa kanila. Isa itong matandang babae, hubog sa buhangin, nakasuot ng kasuot ang yari sa mga dahon ng niyog at maliliit na kabibe. Ang mga mata nito'y nakapikit, ngunit umaagos ang buhangin mula sa mga pilik. Mukha siyang diwata, sambit ni Aling Perla, na ngayon ay tila naaalala na ang mga bagay na matagal nang binalot ng limot. Yan ang diwatang inulon, Sabat, ni Mang Kaloy na muling lumitaw. Dala-dala ang sinaunang aklat na minsan nang nabanggit. Dati siyang tagapangalaga ng mga nawawala, paliwanag ni Kaloy. Ngunit nang simulan ng tao ang kalimutan ang mga alaala, unti-unti rin siyang nilamon ng buhangin. Ngayoy bumalik siya, dala ang mga nilalang na nawala noon. Biglang tumindi ang hangin. Umangat ang mga butil ng buhangin at sa isang iglap, isang malakas na alon ang bumalot sa lugar. Mula sa ilalim ng estatwang buhangin, bumangon ang mga nilalang. Hugis tao, ngunit walang mukha. Walang ingay, ngunit ramdam ang poos. Hindi lahat ay nais bumalik, bulong ng diwata, na ngayoy dahan-dahang iminumulat ang mga mata. May mga alaala na gustong manatili sa dilim. Pero bakit kailangan nilang bumalik ng may galit? Tanong ni Tomtom. Dahil kinalimutan sila, sagot ng diwata. At ang isang nilalang na nilimot, nagiging anino sa pagitan ng alaala at pagkakalimot. Hindi sila multo. Sila'y mga nilalang ng inggit, ng paghahanap, ng lungkot. Tumayo si Mira sa harap ng mga nilalang. Kung kayo'y bumalik upang madinig, heto kami, makikinig kami. Hindi namin alam ang mga pangalan ninyo, pero gusto naming malaman. Hindi sapat ang salita, bulong ng diwata. Kailangan ninyong pumasok sa gunita, isang mundo sa loob ng alaala ng isla. Doon niyo matatagpuan ang tunay na pinagmulan ng mga gumagalaw na buhangin. Paano? Tanong ni Tomtom. Hawak niyo na ang susi, sagot ni Mang Kaloy. Sabay abot sa kanila ng batong itim na unang ginamit sa paghanap kay Lance. Ipikit niyo ang mga mata, itarak ito sa buhangin, at hayaang tangayin kayo ng alaala. Ginawa ni Mira ang utos. Ipinasok niya ang bato sa buhangin at agad itong kumislap. Ang paligid ay nagdilim, ngunit sa isang iglap, sila'y nasa ibang mundo na. Isang Siargao na wala pang tao. Luntiang-luntian ang kagubatan, malinis ang dagat. At sa pampang, may mga nilalang, matatangkad, makikinis ang balat, at may buhok na ginintuan. Ang mga engkanto ng isla, bago pa man ito madungisan ng ingay ng modernong mundo. Isa sa mga engkantong iyon ay lumapit kay Mira. Kami ang unang tagapagbantay ng dalampasigan. Bawat yapak sa buhangin ay isang pangalan. Bawat alaala ay aming inaalagaan. Ngunit nang dumating ang panahon ng digmaan,
Ang mga yapak ay tinabunan ng dugo. Ang mga alaala ay tinapon. At kami unti-unting nakalimutan. Gusto naming itama ang pagkakamali, sagot ni Mira. Kung ganon, sagot ng engkanto, dalhin ninyo ang mga pangalan. Ilahad ninyo ang kanilang kwento sa mundo ng tao. At itanim ninyo ito sa buhangin bago sumikat ang 3 araw. Kapag nagawa nyo ito, ang mga nilimot ay makakahanap ng kapayapaan. Ngunit kung hindi, lahat ng maalala ay muling kakalimutan. Dumilat si Mira. Muli silang nasa baybayin. Sa kanilang harapan, naghintay ang mga nilalang. Sa kanilang likuran, nakatingin ang mga taga-Siargao, naguguluhan, natatakot, ngunit handang makinig. Kinuha ni Tom ang tabla ni Lance. Saka nagsimulang magsulat ng mga pangalan gamit ang pako. Isa-isa silang binanggit ni Mira. Mga nawawalang mangingisda, mga batang hindi na naalala ng pamilya, mga kaibigang naglaho sa gitna ng bagyo, mga ama't inang napariwara. Sa bawat pangalan na kanilang itinataga, may isang nilalang na nawawala, unti-unting natutunaw sa hangin. Hindi na bilang anino, kundi liwanag. Pagsapit ng 2 gabi, pagod na si Mira. Ilang pangalan pa, Tom? 11. Isa na lang gabi ang natitira. Hindi tayo titigil. Sa kabila ng pagod, sa kabila ng pangambang, baka hindi nila kayanin, ipinagpatuloy nila ang paghahanap sa mga pangalan. Tumulong na rin ang mga taga-isla. Nagsimula silang maglahad ng mga alaala, mga kasaysayang akala nila'y wala ng saysay. Ngunit sa bawat kwento, isang anino ang lumiliwanag. Ang bawat salita ay nagsisilbing kandila sa kadiliman ng nakaraan. Sa pagsapit ng 3 gabi, bago sumikat ang araw, nanatili silang lahat sa baybayin. Sa gitna ng katahimikan, umihip ang malamig na hangin. Sa kalangitan, isang liwanag ang bumaba. Ang buhangin na ngayon ay may mukha, may katawan, may liwanag. Si Lance, hindi na siya aninong alaala. Siya na ngayon ay bahagi ng kasaysayan, buhay sa bawat salaysay, buhay sa bawat pangalan. Sa pagsikat ng araw sa 3 gabi, ang buong dalampasigan ng Siargao ay nabalot ng liwanag na tila hindi kayang pigilin ng ulap o kahit ng anino ng gabi. Isa-isang naglaho ang mga nilalang na hugis anino, hindi bilang pagkawasak kundi bilang paglaya. Sa bawat pag-iwan nila ng bakas sa buhangin, parang may hinahaplo sa puso ng mga tao. Tumayo si Lance sa gitna ng liwanag. Hindi na siya alaala, ngunit hindi na rin siya ganap na tao. Isa na siyang tagapangalaga, isang gunita ng isla. Ang kanyang mga matay puno ng pag-unawa, at ang kanyang tinig ay tila musika ng alon. Maraming salamat, wika niya. Hindi lamang ninyo ako naibalik ninyo ang boses ng mga nilimot. Lumapit si Mira at Tom sa kanya. Paano ka namin maabot kung kailangan ka naming muli? Sa tuwing may magsusulat ng kwento, sa tuwing may magbabanggit ng pangalan ng isang nawawala, nandyan ako. Nandito tayo, sagot ni Lance. Biglang nagbago ang ihip ng hangin. Mula sa itaas ng burol, dumating ang mga matatanda ng isla. Pitpit ang lumang tambol at mga dahon ng niyog na ginawang korona. Isang seremonya ang isinagawa, pagkilala sa mga alaala, pagpabalik ng mga pangalan sa kasaysayan ng isla. Tumugtog ang tambol. Umindak ang mga bata
sa sayaw ng gunita. Sa bawat galaw, para silang tinatangay ng alon at buhangin, hindi bilang mga biktima, kundi bilang mga tagapagmana ng kasaysayan. Mira, sambit ng diwata na ngayoy nasa gitna ng mga alon. Ang isla ay muling humihinga. Ngunit bantayan mo ito. Sa bawat bagong alon ay may kasabay na bagong kwento. Hindi lahat ng bumabalik ay mabuti at hindi lahat ng nakalimutan ay dapat gisingin. Tumango si Mira. Sapat na ang aming natutunan. Hindi na kami pipikit. Sa huling pagkakataon, tumingin si Lance sa dalawa, saka lumakad patungo sa tubig. Unti-unti siyang tinangay ng alon, ngunit hindi na siya nawawala. Mula sa buhangin sa pampang may tumubo, isang maliit na halaman, isang punla. Sa gisag ng panibagong simula. Paglipas ng mga linggo, nagtayo si Tomtom at Mira ng isang maliit na museo sa gitna ng barangay. Dito nakalagay ang tabla ni Lance, ang itim na batong ginamit upang buksan ang gunita, at ang listahan ng mga pangalan ng mga taong minsang nawala ngunit muling nabigyang alaala. Nagsimulang dumagsa ang mga tao, hindi para matakot, kundi para matuto, makinig at magbahagi ng sariling alaala. May mga kwentong inilalahad, mga larawan ng mga nawawala, mga pangalan na muling binigkas at pinuhay. At tuwing dapit hapon, kung kailan sumasalubong ang araw sa alon, may mga bakas ng paa sa buhangin na walang kasunod na katawan. Mga yapak na paalis, ngunit hindi na kailanman malilimutan. Diyan na nagtatapos ang ating kwento, mga ka-amazing. Maraming salamat sa pagsama, pakikinig at paglalakbay. Kasama ko sa mahiwaga at nakakakilabot na kwento ng naglalakad na buhangin mula rito sa isla ng Siargao. Huwag niyong kalimutang i-like, i-share, mag-comment at syempre mag-subscribe dito sa Amazing AI TV Fusion and Tagalog Stories para sa mas marami pang mga kwentong magpapakilabot at magpapaisip sa inyo. Ako ang inyong tagapagkwento at hanggang sa susunod nating kakatakutan, mga ka-amazing, paalam!